Magandang araw mga kapatid at sa lahat ng taga-subaybay sa ating YouTube channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan, kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal. So, magandang umaga, magandang hapon o magandang tanghali sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Lalo natin sa ating mga kapatid na mga OFWs na palagi nakasubaybay sa ating YouTube channel. Bago tayo magsimula, ating talakayin ngayong hapon ang patungkol sa kiniklaim ng ating mga kapatid ng mga Islam na ang relihiyon ng mga propeta, especially ni Father Abraham, ay Islam. So yun, ating sagutin kung totoo ba yung kiniklaim nila ng ating mga kapatid ng mga Islam na ang relihiyon sa lahat ng mga propeta ay Islam o sila po ay Muslim. Bago tayo magsimula, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So once again, welcome po sa ating palatuntunan, ang ating programa sa YouTube, ang pagsisiwalat ng katotohanan. I said earlier na ating sagutin ang claim po ng ating mga kapatid na Islam na ang lahat ng mga propeta ay, ang kanilang religion ay Islam. So, pakinggan natin muna ang pahayag ng isang ustad, hindi lang natin pinangalanan. At ilang pakinggan ang kaniyang audio, although na sa YouTube po natin, isang vlogger ng Islam, isang YouTube po natin na kuha ang naturang pahayag. At sa lahat, pati yung mga kapatid nating Islam dito sa Ozamis, ng imam at saka ustads, yun rin ang kanilang kiniklaim na ang lahat ng mga propeta, ang kanilang relihiyon ay Islam. At sila ay tawagin ng Muslim. So pakinggan muna natin bago natin sagutin punto por punto sa ang kanilang pahayag. So ito. Katanungan sa panonood niya ng 4 na video na yon. Nasa humigit kumulang 3 oras siguro kung pagsasamahin ang 4 na video, kung pagsisikapan natin alang-alang sa pananampalataya, baka ang tanong na Muslim ba si Abraham ay masagot sa videos na yon. Number 2, Muslim ba si Abraham? Tingnan natin ang literal na kahulugan ng Muslim. Sa English, sinasabi nila, total submission, surrender to the will of Allah. Sa Tagalog, pagsuko, pagsunod, pagtalima sa batas ng Diyos. So, sabi niya ang kahulugan ng Islam ay total surrender to the will of Allah. Pero kung tingnan natin mga kapatid, ang meaning ng Muslim pala, Muslim, ang sabi ng isang ustads na tingnan natin ano po ang meaning ng Muslim. Ano po ang meaning ng Muslim? Sabi niya, total surrender to the will of Allah. Kung tingnan natin dito sa isang aklat na Time Almanac sa pahina 882, and then may
Mayroon din dito sa kanilang pamphleto na ang meaning po ng Muslim meaning who is resigned. Sabi niya sa naturang aklat, Muslim meaning one who is resigned. So yun ang meaning. One who is resigned was the name given to the followers of Muhammad. So ang meaning ng Muslim ay one who is resigned. Ibig sabihin sila po tinatawag na Muslim dahil po sila ay followers ni Muhammad. Pero ang kaniyang pahayag ni isang ustads, ang Muslim, ang meaning po ay totally surrender to the will of God. Mali na. Bakit po? Yun ang meaning ng tinatawag na Islam. Kung tingnan natin, bakit po tinatawag silang Islam o ang kanilang religion ay Islam? Dahil po, ang meaning, submission to the will of God. So, ang kaniyang meaning na binigay kanina ay mali na. Ang kaniyang meaning na ibinigay ay yung meaning ng tarawagin silang Muslim, one who is resigned was the name given to followers of Muhammad. So, tinatawag silang Muslim kaya sila po ay followers ni Muhammad. Ang kailang reliyon ay totally submission to the will of God. Yun ang meaning ng Islam. Ngayon, totoo naman yun nga ang ating ama na Abraham, totally siya nagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng kanyang reliyon ay Islam na. Ang lahat ng mga propeta, ang mga apostol, pati ang lahat ng iba't ibang mga sikta, religion, nasa kanilang ugali, sila po ay naniwala ng isang Diyos at saka totally na ang kanilang pagpaniniwala dyan sa isang Diyos. Submission to the will of God. So, kailang sundin nila ang lahat ng kautusan ng Diyos. Ibig ba sabihin na ang SDA ay sabi sa pahayag para sa mga SDA, sila po ay totally nang nagsunod sa kautusan ng Diyos, ang SDA ay Islam na. Ay hindi naman. Di ba? O kung dito tayo sa mga Iglesia ni Cristo, para sa kanila ay sila po ay tagasunod sa lahat ng utos ng Diyos. Ibig ba sabihin ng Iglesia ni Cristo ay Islam na. So tingnan natin kung ano po ba ang relihiyon ni ama na Abraham. Ating tingnan, ha? Islam po ba ang relihiyon ni Abraham? Ating basahin, gamitin natin nandito sa ating mga kamay ang isang aklat na Time Almanac, 1979, Hemon Almanac. Kung tingnan natin mga kapatid sa pahina, dito tayo sa page, sa page, tingnan muna natin mga kapatid, sa page 882, ating basahin mga kapatid. The founder of Judaism was Abraham, who lived about 1500 BC, before Christ, and made a covenant with God that he and his descendants, as the chosen people, would carry the message of one God to the world. The new nation was given a structure by Moses. So malinaw mga kapatid na ang relihiyon po ni ama ni Abraham ay hindi Islam, Judaism. So, before Christ, wala pang Islam. Ang tanong, sino po ba ang founder ng Islam? Sa naturang aklat, ating basahin, sa pahina 883, 84 pala, ating basahin. Dito. Ano po ang sabi dito? Islam is the religion founded by the Prophet Muhammad, AD
570 to 632. And 632 at Yarib, now Medina. Sa ngayon ay nakilala na Medina. In Arabia, the Arabic word Islam means submission to God, or to the will of God, and followers call themselves Muslims. Muhammad was a caravan conductor and Micah, sheepkeeper of the Quraysh tribe, who experienced a prophet school the age of 40. So, kung tingnan natin mga kapatid, na ang founder pala ng Islam ay si Muhammad. So, ang kanyang reliyon ay Islam. Ang founder po ng Judaism religion ay si Abraham. So, paano nila niniklaim na si Abraham ay Islam? Nga siya po ang founder na Judaism, hindi naman po siguro sang-ayon natin mga kapatid na Islam na sila po ay tawagin ng Judaism. Kung dito tayo sa Europe, pero mo din tayo sa Brian at mayroon po din tayong World History by Lonnie Goldman. Sabi dito sa naturang aklat sa page 269, the religion of Islam, a religion founded by Muhammad, was quickly embraced the Arabs in 7th century. The name means submission to the will of God. Muhammad, also called Muhammad and Muhammad, was born in Mecca in Arabia, 570. He claimed to have received revelations from God and to be the greatest prophet of the Lord. Sabi dito, the doctrines of Islam are made up from parts of Christianity, Judaism, and various heathen religions which originated in the past. So malinaw-malinaw na ang kinopya na lang nila ang doktrina galing po sa Christianity, sa Judaism, at sa iba't ibang mga relihiyon. And then ang may karugtong, Muslim meaning one who is resigned, was the name given to the followers of Muhammad. So malinaw na malinaw mga kapatid na ang Islam pala ay tatag ni Muhammad. So kung para sa kanila ay ang mga lahat ng mga propeta ay Islam. Ang word na Islam, ang salitang Islam is Arabic. Di ba? Arabic. So kung tingnan natin mula sa galing sa Saudi Arabia di ba? Arabic. Ang mga propeta ay Hebrew. Wala po tayong mabasa entire Old Testament na ang mga propeta ay tumatawag ng Diyos Ama na Allah. Of course, kung tingnan natin ang Lumang Tipan Old Testament, kadalasan mabasa diyan ay Yahweh. Yud-Hi-Wad-Hi. Kung tingnan natin sa Hebrew, di ba? So, ang mga kapatid, ang mga propeta ay ang kanilang relihiyon ay Judaism at sa kanilang ang lahi ay Hebrew, hindi Arabic. Pero ang tanong, ang lahat bang mga Arabo, kung tingnan natin, originated, nanggaling sa Saudi Arabia ang Islam, di ba? O nanggaling sa Saudi Arabia ang Islam, kung basahin natin patuloy ang naturang referensya, basahin Muhammad. A Muslim from the district of Morocco or Spain was called Amor. Another general term of Muslim, especially the Arab Muslims, was Saracen. The nomad Arabs of the desert of known as Bedouins. Then merong doctrines of Islam. Kung tingnan natin sa pag-spread sa Islam, kung tingnan natin the Hijra in 622, Muhammad fled from Mecca to Medina. This flight is called the Hijra, and its date March of the year 1
in the Mohammedan calendar. In Medina, Muhammad became the leader of a strong political party. Mecca came under his control in 630. After his death, the king or leader of the Arabs was called Caliph. There were 4 caliphs from 632 to 661, Abu Bakr, Omar, Uthman, and Ali. The capital was located at Medina but was moved to Damascus in Syria after 661 AD. So kung tingnan natin, ang center po ng Islam ay sa Saudi Arabia and Medina, hindi sa Jerusalem. Diba? So, ngunit, speaking of religion, hindi lahat ng mga Arabo o ng yung mga lahi nila, nationality nila ay sa Arabia. Hindi lahat ng taga Saudi Arabia o nationality nila ay Arabs ay Islam. Speaking of religion, hindi yun nagdepende sa nationality, mga kapatid. Halimbawa, ang founder ng Islam, kinikilala nila na si the great Prophet Muhammad, isang Arabo. Ang tanong, lahat bang mga Arabo ay Islam? Hindi naman. Bakit po ang Islam ay nanggaling sa Saudi Arabia, from Arab, pero may madaming mga Pinoy na naging Islam ang kanilang reliyon. So hindi nagdepende ng nationality. Dito tayo sa noong 2014 pa to na survey, mga kapatid, World Let's Survey sa the biggest religion, no? Yun lang ang ating pakita. Bali pala. So yun. Kung tingnan natin, mga kapatid, sa naturang dokumento, at basahin muna. Kung tingnan natin, sa Middle East, sa Middle East, yun, atin mo nang ipakita. Mabali pala. Sa Middle East, yun. Kung tingnan natin, the map of religious and tolerance, so yun, sa Asia. Kung ito ang latest na survey sa 2014, Saudi Arabia, meron silang inhabitants 24,293,844. Yun. Ngunit, ang lahat bang mga Arabo ay ang kanilang reliyon ay Islam? Hindi naman. Mayroong Christians na Catholic na mga Arabo na ang kanilang reliyon ay hindi Islam. Hindi sila followers ni Muhammad. Arabo, naging Islam, naging Christian. Ilan po ba ang naging Christian Catholic na mga Arabo? 840,000, mga kapatid. Kung tingnan natin, 840,000. Kung tingnan natin, nag-increase ang naturang conversion sa mga Arabo, panahon po ni Pope John Paul II na naging santo na ngayon. Kung tingnan natin, viewed as a negative example by John Paul II. The Kingdom of Saudi Arabia simply denies religious freedom to all non-Muslims, all non-Islamic religious activities, even by individuals in the privacy of their homes, such as possession of non-Muslim religious book and objects, and banned. There are no official figures, but it is estimated that hundreds of Christians are languishing in prison, primarily for leading prayer meetings. So, kung tingnan natin, si dati pong Pope natin, naginang santo, si Pope John Paul II, mayroon siyang mga state visit sa mga Asian countries, Islamic countries. Welcome po siya sa makapasok sa lahat-lahat ng mga Islamic countries. Yun ang dahilan na ang daming mga Muslim na na-convert
into Christian Catholic. Kung tingnan natin ang survey mga kapatid, atin mo nang tingnan panahon po sa ang ating Santo Papa po ay si Pope John Paul II, at saka ang ating mga kapatid mga Islam, saludo po sila ni Pope John Paul II. Sabi nila, siya po ang pinakamabait na Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Pati si Brother Muhammad Ali Tumaranga, yung isang imam dito sa Osamis, siya po nagpahayag na to na ang pinakamabait na Santo Papa ay si Pope John Paul II. Siya po ang labas-pasok sa mga Christian, mga Islamic countries. Kung tingnan natin sa Encyclopedia Americana, Volume 4, Volume 6, page 640, dito muna tayo sa mga kapatid sa sandali lang po, ating tingnan mga kapatid ang record po, bakit po mas ang increase po ng conversion sa mga Muslim countries sa panahon po ni Pope John Paul II. Ating basahin dito, the church in the United States, kung sa encyclopedia ito, the America in 1981 annual sa pahina 458 Religion Sovereign. Pope John Paul II, 1980, Pastoral Visits 12D, Tour of the World's Most Populous continued to grow in Africa with gains of more than 6 million a year. The growth and increasingly reactionary mood of the world's Islamic community were highlighted by the holding of American hostages in the U.S. Embassy in Tehran, Iran, and the selection of the Ayatollah Khomeini as Time Magazine's Man of the Poor 1979. So, mayroong pag-increase sa conversion, panahon po ni Pope John Paul II sa mga Islamic countries during sa kanyang state visit. Kung dito tayo sa Iran, mga kapatid, isas na-mention ng Iran na binisitahan po ni Pope John Paul II. Meron silang inhabitants 65 million. Ngunit mayroong mga Kristiyanong Katoliko nga hindi, mga Iranian po sila ang kanilang nationality, pero ang kanilang religion is Christian Catholic. Mayroong more than 340,000 nga Christian in Iran. So, hindi lahat ng mga Iranian ay Muslim. Na-convert Muslim to convert to Christianity. But in secret, kung ating basahin mga kapatid, Christian in Iran are tolerated as second-class citizens, as a distinct ethnic minority that is separated from the rest of the society and subject to a series of restrictions. Churches as protected but also controlled by police. Missionary activities are strictly banned. So, ang daming missionary mga Katoliko doon sa mga Islamic countries. Nag-alay po sila ng buhay. Martyr po sila. Lack of religious freedom and economic prospects forced those Christians who live in Iran to immigrate. Some Muslims do convert to Christianity, but in secret and outside of the country, several Protestants. So, daming mga
Muslim ng mga Iranian na convert into Christianity. Di ba? So, paano nila sabihin na ang lahat ng ang lahat ng tao ay meron siyang desire na submission to the will of God. Para sa kanila, ang lahat ng mga tao ay Muslim na. Hindi naman, di ba? So, maliban dyan sa Iraq, doon tayo sa Iraq. Ang Iraq, mayroon silang inhabitants is 28 million. Ngunit mayroong Christian Catholic na 1.5 million. More than million. Ha? So, mayroong more than 1.5 million na mga Iranian, Iraqis pala, na mga hindi silang kanilang mga nationality is mga Iraqi, ngunit hindi, ang ilang reliyon ay hindi Islam. Christian Catholic na. Myanmar, mayroon Islamic countries pala din pa rin, di ba? Myanmar, inhabitants 47,373,958. Ngunit mayroong Christian doon na Christian Catholic, Muslim naging Christian na mga Myanmar, 2,321,323. So, dito tayo sa iba pang mga Islamic countries muna tayo. Kung tingnan natin mga kapatid, sa iba't ibang mga Islamic countries, ang dami ng mga, dito tayo sa Vietnam. Inhabitants 82,689,518. Catholics, merong Catholics, Christian Catholics, 6,180,000. So, sa Vietnam yon. So, mandami mga kapatid na sa iba't ibang mga Islamic countries na hindi lahat ay Muslim. Hindi lahat ay Islam. Ang kanilang reliyon naging Katoliko, naging Kristiyanong Katoliko. So, dito tayo sa iba pang mga Islamic countries na kilala natin, mga Islamic countries. Dito tayo sa dito tayo sa Syria. Syria is nakilala natin isang Islamic countries. Syria, mayroon silang inhabitants 17,585,540. Ngunit mayroong mga Christian Katoliko doon na 920,000. Sa Turkey, mayroon silang inhabitants na 68,109,469. Ngunit mayroon, kaunti lang Christian doon. Mayroon lang 100,000. 2014 yung naturang survey. Afghanistan, mayroon silang inhabitants 31,880,923. Ngunit ang Christian and others, so meaning mayroon ng mga Protestant, hindi lang Catholic, mayroong 605,908. Bangladesh, isang nakilala natin na Islamic countries. Bangladesh, mayroon silang inhabitants na 150,848,339. Ngunit mayroong Christians na 1,053,138. Sa India, mayroon silang inhabitants na 1,075,784. Ngunit mayroong Christians na 66 million pala. Sandali lang ang figure ating 66,698. So, yun. Ang mga Pakistan. Pakistan, isang dito pa tayo sa Turkey, isang nakilala natin Islamic countries, Turkey. Ang Turkey, meron silang 68,109,469. Ngunit mayroong medyo konti lang, 100,000 ng mga Christian Catholic doon.
sa dito tayo sa ano pang mga Islamic countries na Pakistan. Kilalang na Islamic countries. Hindi lahat ng mga Pakistano ay ilang kanilang relihiyon ay Islam. Meron silang 149,723,000. Ngunit mayroong Christians na Catholic 3,743,075. Sa Kazakhstan, meron silang 15 million. Ngunit, inhabitants, ngunit mayroong 1.6 million na naging Kristiyanong Katoliko. So, ang dami pa mga kapatid, sa Nepal, meron silang 28 million na inhabitants, ngunit mayroong Christian and others. So, hindi pure Catholics na mga Kristiyanos, mayroong Protestant, mayroong Sampay and others na 600,000. So, ang dami pa mga kapatid. Ito ang pagpatunay natin na hindi lahat ng mga Malaysia, isang Islamic countries, dito tayo sa Malaysia, hindi na lang tayo sa China, North Korea, Laos, Indonesia pala, isang Islamic countries. Malaysia, meron silang 24,821,286, pero ngunit mayroong naging Kristiyanong Katoliko sa Malaysia nga 2,060,166. Dito tayo sa Indonesia, mayroon silang 333,693,977. Ngunit 997, ngunit mayroong ang dami sa Indonesia na naging Christian Catholic. 22,530,623. Yun lang mga kapatid muna, ang dami pang mga Islamic countries na ating na katunayan na so malinaw na hindi lahat ng tao na naniniwala na ang kanilang sarili totally surrender to the will of God na ang kanilang reliyon ay Islam, di ba? So ating balikan, I beg to disagree na ang kiniklaim nila ang reliyon ng lahat ng mga propeta ay Islam. Kung si Abraham ay Islam, kung tingnan natin ang kasaysayan po mga kapatid, sa Time Almanac, the 1979 Hammond Almanac, sa page 882, na ang founder po ng Judaism religion ay si Father Abraham. Ang founder po ng Islam ay si Muhammad. 620 AD na ha? 622 AD. Ay silang po siya 570. Pag edad niya po ay, ang taon niya po ay mayroon na siyang, ang kaniyang edad ay taon niya ay 40. Doon na ipaniwala nila na pinakitaan siya ng isang pangitain, napakita niya si Angel Gabriel at naging pinahayag the revealed Angel Gabriel ang lahat ng mga katotohanan nandyan sa Quran. So yun lang mga kapatid ang ating maliban dyan mga kapatid, kung tingnan natin yung pahayag na Ustad Rasin, Ustad Rasin Endasan, at ilang i-insert muna. Pero siguro susunod na lang siguro natin sagutin yung ginamit niya na katikism ng Simbahang Katoliko na ang mga Muslim, Islam ay magligtas din sa kanilang, sa ating kung tingnan natin ang ating katikism na ginamit ni Ustads Rashid Endasan, sabi niya nandun sa sarili niyong katikism na ang mga Islam ay maligtas din, di ba? So yun ang kiniklaim nila, pero atin yung sagutin susunod na lang siguro para po sa pagbigay ng sagot. Sa 841, the church relationship with the Muslim, the plan of salvation also includes those
who acknowledge the Creator in the first place, amongst whom are the Muslims. This profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one merciful God, mankind's judge on the last day. Pero ngunit ito naman yun, pero mayroong ating sagutin susunod na lang na edisyon natin sa ating programa po para latuntunan po sa ating YouTube ang pagsisiwalat ng katotohanan. Kasama po ang inyong lingkod, Brother Tata Rosal. So maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay. Ininahan po kayo na patuloy na view sa ating YouTube channel at patuloy po na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Meron tayong mga isisiwalat ng mga katotohanan, ating sagutin yung mga tuligsa sa iba't ibang sikta, hindi lang yung ating mga kapatid ng mga Islam, lalong-lalo na sa iba't ibang sikta, nagsulpot ang sikta, na walang ibang palagi na lang tuliligsa ang simbahang Katoliko lamang through our doctrine. So maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay sa ating YouTube channel. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. God bless us all. Magandang hapon o magandang araw sa lahat. Maraming salamat.